Hello guys! Ito yung time na sobrang struggle po ako for 8 days. Kasi ang baby ko po is nagkaroon po siya ng ubo at sipon. At dahil po inabot ko muna siya ng 3 days bago ko siya pina-check sa pedya. So yung plema niya po sa kanyang dibdib ay na umabot na po siya sa hika. So ngayon, pina-nebulizer ko po yan siya. Nung time na yan, sobrang nakakaawa-awa ang aking baby kasi palayan mo pa, nasa age pa lang siya ng 7 months is maranasan na po yung ganyang hirap sa paghinga. So yung hika is, since nawala naman po sa amin nagyoyosi, wala po kaming hayop. So isa sa condition po ay nakuha niya po yung matagal po yung ubo niya na hindi agad na gamot, or kasi umabot po kasi ng 3 days bago ko nga ipa-check up. Tapos may history din po kasi akong hika, so maaaring nakuha niya po yun sa akin. Nakakasad kasi is pinakamahirap po yung mamana yung sakit, or sa genes po talaga namin yun. So, sa kami magkapatid, meron din kaming hika niyan eh. So, kawawa na baby ko at namana po niya yung isa sa sakit naming hika. Pero yung hika po namin is mararamdaman lang din naman namin yan kapag pagod kami. So, pagtakbo, yung sobrang haba ng nilakad. So, doon ko rin din pa naramdaman yung hika. Kasi di ako tulad sa iba na konting lakad lang ay hikain, or minsan yung hika ko kasi kapag sobrang pagod na ako, yung ganun, sobrang pagod na yung walang pahinga, parang ganun, doon ko mararamdaman. Pero pag ipahinga ko, nawawala naman agad. So kumbaga hindi naman siya trigger. So dito naman sa penta sa anak ko, so kapag alam niyo pong na may ubo na po siya, wag niyo natin patagan kasi may tendency po talaga sobrang hirap po talaga sa kanya. Lalo na yung paghirap ng paghinga kasi kawawa po yung mga baby na katulad dito kasi wala naman po silang kakayahan magsabi na mama hirap na ako. Although sinasabi lang po nila is yung pag-iyak, parang doon na lang ng paraan, pero napakahirap tanggapin kung pwede nga lang, 'di ba, sa atin na lang yung sakit na makukuha nila. Tayo na lang maghirap, di bali na lang sila. Syempre ganun po tayong mga nanay, di ba? Di bali na tayong mahirapan, wag lang po sila. Lalo na sa edad na po ni Baby Red. Hindi ko expect na mangyayari sa kanyang ganyan. So, pinakamalala na para sa akin na sakit yan. Pero nakasurvive naman po siya. So, kahit tiniis ko po yung puyat na wala talagang tulog kasi, diba, every hour kasi yan na kailangan i-monitor siya, paghinga niya, yung ganun. So, may alarm ako pag inom ng gamot. Napuyat din ako niyan, pero tinitiis ko po lang po siya kasi kailangan gumaling po siya. Pero after 7 days, so bago po siya mag 7 days, naging okay na po yung paghinga niya, nakakalaro na siya, nakakasmile na siya, hindi na siya aburido, yung ganon. So sana po mga mami, huwag yung